Hi, good morning. Today is June 20, 2024. So, nandito ako sa Gemba bahay kasi magmi-Mitsumori ako or magbibigay ako ng estimated price para sa palinis bahay nila. So, napaaga ako ng dating. Meron pa akong 30 minutes. So, napaaga ako ng dating dito kaya nakagawa muna ako ng video regarding dun sa nagtanong ng ma'am, paano po ba may nagtanong kasi kung ma'am, paano po ba mag-start ng business ng container business daw. Okay? So, ngayon, nag-start kami 3 years ago. 3 o 4, parang gano'n na. Ago, nag-start kami. Then, nag-start kami sa una naming warehouse. So, unang kailangan mong, pag nag-start ka, tsaka kung magkano daw, ang unang mong kailangan ihanda ay warehouse. Warehouse, hindi lang bastang warehouse ha. Kailangan yung ihanda mong warehouse ay kasya ang 40 feet container. 'Di ba? Kasya sa daan, kasya sa parking mo. Hindi pwedeng kasya lang sa lupain mo, pero hindi naman kakasya sa daan bago makarating dun sa lupa mo. So, kailangan yon. Number 1 is kailangan mo ng warehouse. Nakakasyang 40 feet container, daanan at sa lupain. Pangalawa, kailangan mo ng truck. Kailangan mo ng truck na kami nag-start kami sa nitong truck or 2 tons na truck. Tapos, ngayon, 3 tons na yung bago naming truck. Tapos, syempre, kailangan mo ng buyer ng container. So, yung buyer ng container, madali na lang yan kasi pwede natin pag-usapan yan. Pwede natin paghatian, pwede kung i-ano sa inyo yung mga buyer namin, i-refer, ipakilala sa inyo kasi ang mga buyer namin is kailangan talaga nila ng maraming container. So, sa amin kulang yung nabibigay namin container sa kanila. Kaya kung mayroon akong kaibigan na gusto mag-open ng container, sinusupport ko para dalaway na supportahan ko. Yung isa, nasuportahan ko na yung kaibigan ko na gusto magtayo ng container business. Yung isa naman, nasuportahan pa natin yung buyer natin na nagkukulang or kinukulang sa supply ng container, di ba? So, di ba? Sharing is caring. Tapos, so tatlo yun. So, walang problema sa pangatlo kasi madali lang maghanap ng buyer. Pwede natin pag-usapan yan. Tapos, yung 4 naman is kailangan natin ng broker sa Japan at broker sa Philippines. So, madali na lang din yung 4 na yan. Kasi, meron na ako. Meron na kami. Kaya namin ipag-usapan yon kasama nyo. Pag-usapan natin sa Philippines at saka sa Japan, kung sino yung broker na maganda at mabilis makapagpalabas ng container. At the same time, murang-mura. Yung talagang quality ang serbisyo, di ba? Tapos, ayun, 4. Yung pang 5 kasi is mga buy to or part-time. Kami kasi, ang style namin is 2 lang yung regular staff namin sa loob. So, bakit 2 lang? Di ba? Sayang, ano naman, hindi ba kulang yun? Kasi yung isa is, meron siyang ano ba yun, basta yung isa is lalaki siya na lagi nandoon, nagtrabaho siya sa mga scrap yasang Nihonjin or Japanese, so pag may pumupunta nagkakaintindihan, diba? Yung isa naman is manager, which is siya yung magmo-monitor, mag-aano ng mga tao, ng mga schedule, kasi pag napasobra yung pagpapapasok mo ng mga part-time or ng mga baito is awanay or hindi na sa kita, hindi na sa computation, hindi na siya, ano bang tawag dun sa Tagalog? Yung hindi na siya pasok sa ating budget, 'di ba? So ganun siya. So kailangan meron kang isang manager na titingin, ano pa ba, magmo-monitor sa mga tao, magsusumbong sino mga pasaway, magre-report kung ano nangyari, at saka kung sino-sino pumunta, mag-aayos ng mga utsugen or osebo, yung summer gift and winter gift, yung mga ganun. So, kailangan at mahalaga talaga yun. Tapos, yung isa naman, yun yung 5. So, kami, yung pang 5 kasi na to ay binabudget lang namin yung tao. Halimbawa, hero kara or from lunch ang start ng baito nila. So, paano kami makakahanap ng mga ganun, diba? So, kung alam nyo guys, yung aming company history, ang talagang main ng company namin is recruiting agency or nagdi-dispatch tayo ng mga tao at tinadala natin sa iba't ibang kumpanya. So, syempre, yung mga tao na yon, yung mga Filipino, yung mga Hapon or ibang lahi na gusto nilang mag part-time, bukod dun sa main job na pinakilala natin or pinapasukan nila, ino-offer din natin na pwede silang mag-part-time sa atin. At the same time, kinakausap din natin yung
Shacho or CEO dun sa company pinapasukan nila na baka pwedeng after ng work nila magbabayad to sa amin. So, 'di ba? Para budget lang yung oras or pasweldo. So, 'di ba? Hindi ko na kailangan bayaran yung 8 hours nila, pero kailangan kong bayaran yung from 1 PM to 6 PM nila. O, 'di ba? Kalahati lang. So, ganun namin i-budget sa part na 'yon. So, yun lang naman yung kailangan yung ipaghandaan sa pag gusto nyo na mag-start ng boeki or container. Ngayon, second naman na gagawin is kukuha kayo ng lisensya. Yung lisensya po ay Kobutsukyoka in Japanese. Ngayon, pupunta ka lang sa police, then hihingian ka ng, sasabihin mo yun na gusto mong mag-open ng recycle. Ngayon, hihingian ka ng Tokibotohong. Kung wala ka namang Tokibotohong, kasi ako dalawa yung lisensya namin. Yung isang ako na private ko at yung isa naman pang company. So ngayon, hihingian ka ng Tokibotohong pag ikaw ay company. Kapag naman Kojin or sarili mo lang, gusto mo lang mag-pick up ng gamit, isihinga ka naman ng Jumingyo, mga ganun, magkaiba yung requirements nun. So ngayon, pag ikaw ay company, hihingian ka ng Tokibotohong, tapos yung Shacho doon, yung asawa ko nga, hiningian siya ng Mibun Shomeisho. Pag sabi Mibun Shomeisho, hindi yun alien card or passport or menkyo, kinukuha rin yun sa City Hall, Mibun Shomeisho ang pangalan. Mukha rin yung certificate na ganon. Pero ang tawag din doon is Mibun Shomeisho, okay? Hihingian ka nun, tapos 8,500 yata ang bayad. Tapos, yun, madali lang, sobrang dali. Halos lahat makukuha mo lang sa City Hall yung requirements. Pag meron ka na nun, siguro it takes 1 month to 2 months. Pero kasi kami 1 week lang lumabas, di ba? So, super lucky natin. Ngayon, yun, isipin mo na 2 months bago lumabas yun para sa Kokoro no Junbi o paghahanda ng iyong sarili. Pag mas mabilis, edi mas maganda. Tapos, after nun, ay pag meron ka na nun lumabas na, kailangan sasabihin sa'yo na i-display mo tong lisensya mo na to sa Sugumiero Tokoro kasi nagmo-monitor yung police. Pumupunta sila minsan dyan, check nila kung talaga bang naka-display na maayos yung lisensya nyo, kasi kung hindi, backing, pwede nilang bawiin yun. Tapos, ano pa ba? So, meron ka ng lisensya, meron ka ng container, meron ka ng truck, meron ka ng baito. So, next mo naman gagawin is next mo naman iisipin na kailangan mo talaga ng utak ay kung saan ka kukuha ng mga gamit. Hindi biro yung mga pinagdaanan namin, especially yung King CEO, yung company natin, ang shacho ng company natin, ng King, at saka yung kapatid ko, asawa ko, at kapatid ko actually, dalawa sila nagpipick up. Imagine, para lang sa isang cabinet, pumupunta pa sila ng Osaka, magkagamit lang. Para sa isang cabinet, pumupunta pa sila sa napakalayong 2 hours ang biyahe. Aalis sila ng gabi, uuwi sila madaling araw na ng 4. Kung saan sila pumupunta, makakuha lang ng gamit. Doon kami nagsimula. Ganon ang buhay namin ng 1 year. 'Di ba? Sobrang hirap ng buhay namin, makahanap lang ng gamit. Tapos after noon, naging sulit naman lahat ng paghihirap nila kasi after nilang gawin yon, walang tulog, walang pahinga, walang yasumi, walang kahit ano talaga. Talagang nagdadrive yung asawa ko ng truck. Is ngayon naman, is yung mga nakilala namin that time, kaka-pick up nila kung saan. Ako naman ikot sa mga recycle shop ko na pinagagawa ko. Post ako ng post. Ngayon, yung dahil doon sa mga effort naming lahat, sa teamwork naming lahat, is ngayon, sila na yung kusang nagdadala sa amin ng gamit. So, hindi bihira na lang kami pumunta sa Osaka para kumuha ng gamit, Nagoya para lang kumuha ng gamit. So, hindi na namin ginagawa yon, di ba? Ngayon sila na yung nagdadala sa atin. So, thank you God for the blessings. Tapos, yun po. Lahat ng pinaghirapan is worth it kasi lahat nagbunga na ngayon. Tapos ngayon, nagdadala sila sa amin ng gamit. Yun yung ginagamit namin para pampuno ng container. Para mapuno yung 40 feet container. Tapos, bukod doon, syempre, bumibili rin kami para matuwa si buyer. The more na binibili natin yung gamit na magaganda, the more na yung buyer is nasa-satisfied sila sa laman, the more na order sila, 'di ba? Tapos, so yun yung mga effort na kailangan natin gawin. Send din, posting. Mag-visit na yung mga friend mo sa Facebook, at least hindi chismis ang pinopost mo about business to, 'di ba? Tapos,
ayun, may mga bagay kasi na hindi pwede sa container. So, yun lang yung kailangang ingatan. At syempre, i-PM nyo ako kung gusto nyo mag-open. I-guide ko kayo. Maraming bawal like flammable, mga ganyan. Kasi container yun, diba? Delikado. So, yung mga bagay na yun, pwede nyo naman ibenta sa Japan kasi hindi nyo naman malalagay sa container. So, ngayon, ang gagawin nyo is ibenta nyo lang sa Japan. Naging pera pa, diba? Tapos, yun. So, pwede nyo rin pasukin yung business na paglilinis ng bahay. Maglilinis na kayo ng bahay, nakatanggap na kayo ng pera, nakuha nyo pa yung gamit, may lalagay nyo sa container.